So mga tol, nagkaharap na po sa final press conference sina Oya Inoue at Junto Nakatani. Makikita mga tol sa face-off na ang tangkad nga po dyan ni Nakatani, habang si Inoue mga tol, bagamat mas maliit siya kay Nakatani, makikita naman po yung lapad ng kanyang katawan. Hindi nga po sila nagkaroon ng eye-to-eye contact. Nakatayo lang sila sa harap ng mga audience, pero mapapansin mga tol na sinusulya pa ni Nakatani ang mga belts ni Inoue. Sa isip-isip siguro ni Nakatani mga tol, mapapasakin na yung mga belts mo Inoue sa Sabado. So bukas na po ang kanilang final weigh-in. At sa Sabado, bakbakan na. Sinabi nga po dyan ni Inoue mga tol na nagawa na daw niya ang lahat ng paghahanda sa laban dito kay Nakatani. Kalmado lang daw siya habang hinihintay ang 2 araw na natitira. Nakikita din daw niya kay Nakatani na seryoso ito at may dedikasyon sa boxing. Hayagan nga pong sinabi ni Inoue mga tol na itataya daw niya ang buhay niya sa laban na yan. Habang si Nakatani, binida na nakapag-adjust na umano siya ng timbang. May konting gramo pa daw siyang hahabulin. Pero bukas, tiyak na makukuha na niya ang tamang timbang. Hindi nga daw lahat ng boxer na bibigyan ng pagkakataon na makalaban sa ganyang stage. Kaya sa laban, ipapakita umano niya ang kanyang strength. Subukod nga po mga tol kay Inoue versus Nakatani, huwag din po natin kalimutan na lalaban din po dyan ang kapatid ni Oya Inoue na si Takoma Inoue. Itataya naman po ni Takoma Inoue mga tol ang kanyang WBC Bantamweight World Title dito kay Legend Kasoto Ioka. Sa kabilang banda naman mga tol, todo iyak nga po itong legend sa Muay Thai na si Rodtang Jitmuangnon matapos po siyang matalo kagabi sa Japan sa rematch niya dito kay Takeru Shigawa, kung saan pinaglabanan po nila ang One Interim Flyweight Kickboxing World Title. Kung sa una nilang paghaharap mga tol, tinapos lang po ni Rodtang itong Japanese sa loob ng 1 round. Pero sa rematch nila kagabi, nakabawi po itong Hapon. 3 beses nga pong pinabagsak ng Hapon itong si Rodtang. 2 beses sa round 2 at 1 beses naman sa round 5, hanggang sa itigil na po yung laban. Dahil dyan mga tol, nasungkit po ng Hapon ang One Interim Flyweight Kickboxing World Title. Umiyak nga po itong si Rodtang mga tol sa ring, hanggang sa makabalik ito sa locker room, todo iyak pa rin siya. Hindi niya matanggap mga tol na natalo siya sa laban na yan. May mga fans naman po ang nagsasabi mga tol na mukhang hindi daw si Rodtang yung lumaban. Hindi daw kasi ganyan yung galawan ni Rodtang. Suspecha tuloy nila, baka daw scripted yung naging laban. 13 years daw kasing hindi natatalo itong si Rodtang, tapos bigla daw matatalo ngayon. Ika naman ng mga ibang fans mga tol, natural lang daw yan. Tumatanda na daw kasi itong si Rodtang, kaya nawawala na daw unti-unti yung galing nito. Sadyang magaling din daw itong Hapon dahil 3 times champion din daw yun. May mga nagsasabi naman mga tol, kung naging sa Muay Thai lang daw ang naging labanan, maaaring manalo daw itong si Rodtang. Kaso kickboxing daw, bawal gumamit ng siko. Sa iba pang balita mga tol, naganap na din po kanina ang public workout ni David Benavides at Zurdo Ramirez. Sa mga hindi po nakakaalam, sa Linggo na po ang kanilang bigating laban. Nakataya po dyan ang unified belts ni Zurdo Ramirez sa cruiserweight. Inakyat nga po ni Benavides itong si Zurdo. Kapag nakalusot po dyan si Benavides mga tol, magiging 3 division world champion na siya. Pinakita po ni Benavides na kahit umakyat siya ng timbang, mabilis pa rin siya sumuntok. Habang si Zurdo Ramirez naman mga tol, nag shadow boxing lang ng konti. Ayaw niyang ipakita ang kanyang galawan sa ring.